Sniper mga katropa. So ang problema ng motor ni Bossing, nagpalit siya ng bagong ECU at yung motor nito ay keyless. Kaya kailangan natin siyang i-reprogram. Ito, nire-reprogram ni Gentle yung kanyang ECU gamit yung Smart Eco. Sa mga gustong bumili pala ng Smart Eco, murang-mura, presyong pangmasa, i-PM nyo lang si Master Mark Colado. Legit yan, walang problema, hindi mayroon kausap. So kapag nagpalit kayo ng second hand na ECU mga katropa dito sa Sniper nyo, kailangan yung i-move off yung inyong ECU or kaya pwede nyo, kailangan yung i-renew, di ba? Doon sa ginawa natin, anong ginawa natin? Renew ECM ID para tanggapin niya yung receiver kasi nga second hand yung nabili nyo. Pero kapag brand nyo naman na ECU yung nabili nyo, hindi nyo na kailangang i-reprogram kasi automatic tatanggapin niya na yung receiver na luma. Pero itong kay Bossing, second hand yung nabili niya, kaya kailangan nating i-backdoor tapos i-reprogram sa Smart Eco para ma-renew or ma-reset yung kanyang ECM para sa ganun ay matanggap niya yung lumang receiver. So okay na to, okay na yan dyan, na programa na. So kung gusto niyo mga katropa bumili no, Smart Eco, Smart EPI, i-PM nyo lang si Master Mark Colado. Tapos dito naman ay EBS yung ginagawa natin, mini-maintenance natin yung EBS ni Bossing. Nakarang taon nagpagawa siya, ngayon may maintenance natin. Kasi nagkaroon siya ng problema dun sa kanyang sensor plate, tapos nagkaroon uli ng leak or moist. So di na maiwasan niya mga katropa kapag nagkaroon na ng leak yung EBS nyo, automatic yan. Kailangan nyo na pa-maintenance palagi yan para hindi masira. So isa't kalating taon pa-maintenance nyo. Tapos ito naman mga katropa, yung NMAX V2. Ang problema ng motor ni Bossing ay EBS din. So ang nagiging problema niya kapag pinatay yung susi, yung motor ng kanyang ABS ay continuous yung pag-andar. Subukan natin. Patayin natin yung susi. Yan o, narinig nyo? Continuous yung kanyang pag-andar. Pag binuksan mo yung susi, mamamatay yung kanyang ABS. Pero pag pinatay mo yung susi, ito papatayin natin. Yan. Tuloy-tuloy yung kanyang pag-andar. Buti na lang sila Bossing ay napansin nila agad kaya dinala sa atin para ipacheck kung ano yung kanyang problema. Sator, tanggalin natin itong EBS. Pare, tanggalin natin. So kung ganun mga katropa, ang nangyari sa EBS nyo, mas maganda kung ipacheck nyo kaagad dahil pag hindi, may possible na masusunog, masisira ang inyong bolt. Siyempre pag nasunog o nasira yung bolt nyo, mas mahal yung bolt kaysa dun sa pagre-repair. Kung meron mang malapit na gumagawa sa inyo ng EBS, ipagawa nyo kaagad para maiwasang masunog yung inyong EBS motor or EBS board. Pero kung sakaling malayo kayo sa pagawaan, o kaya gabi na, o kaya wala nang pagawaan, ang magiging paraan nyo lang dyan mga katropa, kung dire-diretso yung andar ng EBS motor nyo, alisin nyo yung harapan, tapos sa harapan makikita nyo yung fuse box. Sa bandang kaliwa, hanapin nyo yung 30 amperes at 15 amperes sa bandang baba. Tanggalin nyo lang yan para tumigil yung pag-andar ng inyong motor. Ganun lang yung solusyon natin para maiwasan nating masunog yung ating panel board. So kung may problema kayo mga katropa sa inyong motor, sa ABS, reprogram, recover ng ECU, tapos nagpalit kayo ng second hand na ECU, ayaw tanggapin ng receiver or ayaw umandar, pwede kayo magpa-reprogram sa amin katulad ng ginawa namin dito para umandar yung inyong motor. Kung may problema naman ng inyong EBS, pwede kayo magsadya dito sa amin sa Jad Allen Motorcycle Electrical Shop din kayo yung Pangasinan. Or iiwan ko na lang yung contact number sa taas ng ating video description para pwede nyo akong kontakin anytime regarding sa inyong problema.